Doc Alejandro, Doc, kamusta po ang asawa ko? Nag-aalalang tanong ng isang ginang kay Terence nang makalabas siya sa operating room. Maayos na po ang asawa niyo, Mrs. Successful naman po ang naging operasyon niya. Sagot niya rito at pinakalma ang ginang. Salamat sa Diyos at maraming salamat din po sa inyo, Doc Alejandro. Hindi niyo po pinabayaan ang asawa ko. I'm just doing my job, Mrs. Ang importante ay ligtas na ang asawa niyo. Makakahinga na po kayo ng maluwag. Matapos niya itong kausapin ay nagpaalam na siya rito para makapaglinis at makapagpalit na ng damit. He is Terence Ian Alejandro, the nonchalant 35 years old surgeon at kasalukuyang executive director ng Alejandro Medical Hospital na ipinasa sa kanya ng lolo niya. Kilala ang pamilyang Alejandro sa medical field. Bukod sa pinakamalaki at pinaka-advanced ng ospital na pagmamayari nila sa bansa, may pharmaceutical company rin sila na ang mga magulang naman niyang nagtayo na ngayon pinapatakbo naman ng nakababata niyang kapatid. Diretso agad sa opisina niya si Terence matapos makapaglinis at magbihis. Hindi pa man din siya nagtatagal sa kinauupuan ay bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang kapatid niya. There you are, the ever-great and well-respected, yet super busy Dr. Terence Ian Alejandro. Ngingisi-ngisi at pumapalakpak nitong bungad. I heard successful na naman daw ang operation na hinandle mo kanina. Grabe ka talaga, brother. Kaya hangang-hanga talaga ako sa iyo eh. Wala pa yatang namamatay na pasyente sa mga kamay mo. Kaya kampante ang mga pasyente kapag ikaw ang hahawak ng operating room. Ano ba masamang hangin na nagdala sa'yo rito, Trev? Walang kaimo-emosyon niyang tanong sa kapatid niyang si Trevor. Mas matanda lang siya ng 2 taon dito. Wow ang warm naman masyado ng welcome mo, Doc. Sobrang na-appreciate ko. Sarkastiko nitong sagot. It's not you na bigla na lang susugod dito na walang dahilan. Now tell me, anong kailangan mo? Nothing. Gusto lang kitang kumustahin, asshole. It's been 3 months, I think, since the last time I saw you. Hindi ka naman umuwi sa mansyon. Hindi mo rin ako dinadalaw sa company. E di ako na lang ang dadalaw sa'yo. Pabagsak itong naupo sa couch na naroon. Mabuntong hininga na lang na binitiwan ni Terence ang hawak na ballpen at inalis ang kanyang salamin. Tumayo na siya sa swivel chair at nagsali ng alak sa 2 baso. Wala na naman siyang pasyente kaya pwede na siyang uminom. Iniabot niya ang baso sa kapatid bago naupo sa single couch katabi ng inuupuan nito. Nandito ka ba dahil utos na naman ni Dad na pauwiin na ako, right? Anya sabay simsim ng alak. Well, kasama na rin yun. But hey, nandito talaga ako para kamustahin ka, brother. Ang tagal na nung huli nating pagkikita. Nasa iisang bansa lang naman tayo. Ilang milya lang ang distansya sa isa't isa pero hindi man lang tayo nagkikita. Gusto lang kitang kamustahin kung humihinga ka pa ba. Irritableng sagot nito sa kanya bago lumagok ng alak. But seriously bro, nag-aalala na talaga si Dad sa'yo. Muli nitong satsat matapos uminom. Ilang years ka na bang hindi umuwi sa mansyon? Alam naman namin na may sarili ka ng bahay at kayang-kaya mo ang sarili mo. Pero at least magpakita ka naman sa amin kahit once a week lang or once a month na lang. Hindi mo na pwedeng idahilan na busy ka rito sa ospital dahil almost 3 years mo ng dahilan yan. Gasgas na yan, Doc. And then what? Kukulutin na naman niya ako sa pag-aasawa? No thanks. Walang kabuhay-buhay niyang sagot sa kapatid at muling nagsali ng alak sa kanyang baso. You can't blame him naman bro. You're 35 na at hanggang ngayon wala ka pa rin pinapakilala na babae sa pamilya. They want more apo at tagapagmana. Ani Trevor at umayos ng pagkakaupo nito. Bakit hindi na lang ikaw mag-asawa at mag-anak? Bakit akong pinipressure niyo? Pamimiloso pa niya rito. Siyempre, ikaw ang kuya kaya dapat ikaw muna bago ako. That's a very lame excuse, Trevor. Mag-asawa ka kung gusto mo at mag-anak na. Huwag mong idamay ang ranking natin na siblings. Ikaw nga ang gusto ni na daddy na mauna, bro. Look, I know there's nothing wrong with your orientation and preferences. At alam ko rin na wala talaga sa isipan mong pag-aasawa dahil sa ginawa ni Mom noon. Pero hindi ka na bumabata, brother. And ganoon din si Dad, at mas lalo si na grandma at grandpa. Gusto lang nilang makita na mag-settle down ka na at magkaroon ng sarili mong pamilya, ng mga anak. Which you already know too that I already have.
Tiimbagang at nandidilim ang mukha na tugon agad ni Terence. Natahimik ang kapatid niyang nakatitig lang sa kanya. I already have Trev. Alam mo yun. Ulit niya. Yeah, I know. Pero 6 na taon na bro. Yet, hindi mo pa rin sila nahahanap. Halos nasuyod mo ng buong Pilipinas para hanapin sila pero wala pa rin. Hindi mo talaga mahahanap ang ayaw magpakita. Hindi ka pa rin ba susuko? Hindi kaya oras na para hayaan mo na lang sila kay Ate Carmela? Alam ko naman na hindi niyan pababayaan ng mga bata. Biglang nagdikting ang bagang ni Terence. Never. Mahahanap ko rin ang mga anak ko, Trev. Kahit paikutin ko ang buong mundo at gamitin ko lahat ng resources na meron ako, gagawin ko mahanap lang sila. Kukunin ko ang mga anak ko sa kanya. May gigil niyang sabi. Nakayuko siya sa basong mababasag na sa higpit ng pagkakahawak niya dito. I guess hindi ko na talaga mababago ang isipan mo. Ani Trevor bago tumayo sa kinauupuan nito. By the way kuya, kaya rin pala ako dumaan dito sa iyo para ipaalala sa iyo na birthday ko na next week. Baka lang nakakalimutan mo. Muling saad nito. Nag-offer si Jared na ron na sa bagong bukas na beach resort niya sa Boracay ganapin ang party. Sana naman makapunta ka. Utang na loob bro. Kahit dun lang magsama-sama naman tayo. Kahit na yun na lang ang regalo mo sa akin. Sige na. Una na ako at ingat ka palagi. And don't overwork yourself. Paalam na ni Trevor na tinanguan lang niya. 6 na taon na nakakalipas nang pumasok sa isipan ni Terence na kumuha na lang ng magiging surrogate mother para sa anak niya. Wala na kasi talaga siyang balak mag-asawa pa dahil sa trauma sa ginawang panloloko ng mommy niya sa daddy niya noon at doon pumasok si Carmela Ramos, his surrogate mother. Nagtatrabaho si Carmela noon bilang information desk receptionist sa kanilang ospital nang narinig niya isang araw na namamroblema ito sa pera. Ito ang nakikita niyang pwedeng maging surrogate mother ng magiging anak niya, kaya sinamantala niya ang pagkakataon para alokin ito sa kakaibang serbisyo na tinanggap din naman ito agad nang walang pagdadalawang isip. Dumaan sila sa proseso ng insemination at nang mabuo ang hindi lang isa kundi 2 sanggol sa sinapupunan ni Carmela, ay isinama na niya ito sa bahay niya at inalagaan. Ibinigay niya ang lahat ng pangangailangan nito pati na rin ang buong atensyon niya. Pero sa ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Carmela ay bigla na lamang itong nawala. Parang gumuho ang mundo niya sa pagkawala nito. Tinanggalan siya nito ng karapatan na maging ama. Sa tuwing naaalala ni Terence si Carmela ay hindi niya mapigilang magalit at magtanong. Saan ba siya nagkulang? Wala naman siyang ipinakitang mali o masama rito. Inalagaan naman ito ng maayos. Ibinigay niya ang mga pangangailangan nito at nagbayad pa siya ng malaking halaga, higit sa napagkasunduan nila. Pero umalis pa rin ito dala ang mga anak niya. Kaya nga kahit 6 na taon na ang dumaan ay hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanap sa mga to. Dugo at laman niya ang kambal at nagkapagmana ng pamilya nila. Pero inilayo lamang ni Carmela ng walang kahirap-hirap. Sa oras na makita niya ang mga ito, kahit ano pang dahilang meron si Carmela, kukunin niya ang mga anak niya sa ayaw man o sa gusto nito at kakasuhan niya ito sa pagtakas nito. Desidido na siya at yun ang gagawin niya. 1 linggo ang mabilis na lumipas. Dumating na ang araw ng birthday ng kapatid niyang si Trevor. Hallelujah! Thank God na dumating ka rin. Akala ko talaga di ka napupunta bro. Masayang ani ng kapatid niya nang makarating siya sa beach resort ng pinsan nila sa Boracay. Pinasara pa talaga yun ng pinsan nila ng ilang araw para lang talaga sa kanila. Oo naman. Baka konsensyahin mo pa ako kung hindi ako pumunta. Happy birthday, Trev. Here's my gift. Bati niya rito sa bayakap. Nice. Thanks, bro. Buo na ang celebration ko. Nasaan pala si Dad? Nandun na sa loob. Kanina ka pa nga nalang hihintay eh. I'm sure matutuwa ang mga yun na nandito ka na. Akala kasi nila hindi ka na darating. Tulad ng inaasahan ni Terence, abot langit na sermon ang inabot niya sa lolo at lola niya sa ilang taon na hindi siya umuwi at nagpakita sa mga ito. Kahit ang daddy nila ay napagsabihan din siya. Pero sa kabuuan naman ay naging masaya ang mga ito na makita at makasama siyang muli. Masakit pa ang ulo ni Terence na magising siya kinabukasan. Naparami ang inom niya kagabi at siguradong ganun din ang mga tao sa resort. Sobrang tahimik pa kasi nang lumabas siya. Napagpasyahan niyang maglakad-lakad na muna sa dalampasigan para magising ang diwa niya. Papasikat pa lang ang araw kaya't hindi pa ito masyadong mainit sa balat.
Napatigil siya sa paglalakad nang may napansin siyang dalawang batang lalaki na naglalaro ng bola sa tabing dagat. Saluhin mo naman ng maayos, Tristan. Ilang beses na natin itong nilalaro, hindi ka pa rin marunong. Kamot ulong sabi ng isa sa dalawang bata. Ang lakas-lakas kasi ng pagbato mo eh. Dahan-dahan lang kaya, Traven. Nakanguso namang depensa ng isa. Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong. Akin na nga ang bola, tuturuan na lang kita ulit. Hindi malaman ni Terence kung bakit tila nakaramdam siya ng aliw habang pinapanood ang mga ito. Hindi nga niya namamalaya na nakangiti na pala siya habang pinagmamasdan ang mga bata na sa tingin niya ay kambal. If I have my kids with me, sigurado kasing edad na nila ang mga batang to. Anya sa kanyang isipan habang pinapanood ang dalawa. Maya-maya ay napalakas ang hagis ng bola na nilalaro ng mga ito at tumama sa paa niya. Hala, ayan kasi Traven, ang lakas na naman ang hagis mo. Sabi ng bata na tandaan ni Terence ay Tristan ang pangalan. Nakatingin lang sa kanya ang dalawa na tila inaabangan ang magiging reaksyon niya. Napangiti naman siya sa mga ito at mabilis na kinuha ang bola. Here's your ball, kiddos. Magaan at may ngiti niyang tawag sa dalawa na agad namang tumakbo palapit. Thank you po. And sorry din na natamaan po kayo ng bola namin. Mag-sorry ka rin, Traven. Untag ng batang si Tristan sa kapatid nito. Napansin agad ni Terence ang pagkakahawig ng dalawa. Mukhang kambal o magkapatid ang dalawa. Ha? Bakit ako? Sabi ng tinukoy na Traven. Ikaw kaya ang malakas na naghagi sa bola kaya tumama sa paa ni Sir. Mag-sorry ka na kasi. Isusumbong kita kay Mama, sige ka. Tuwang-tuwa na pinapanood ni Terence ang dalawa. Sa nakikita niya, parang si Tristan ang mabait at masunuring bata at si Traven naman ay medyo may kapilyuhan. Sorry po, sir. Napilitang sabi na rin ng batang si Traven na nakatingin sa malayo. Ayan na, nagsorry na ako, Tristan ha. Huwag mo na akong isusumbong kay Mama. Hindi naman sincere ang sorry mo eh. Hey, it's okay, kiddos. Awat na ni Terence sa dalawang bata. Paskwat siyang umupo sa harapan ng mga ito dahil nahihirapan ng mga ito na tingalain siya. Sinong kasama niyo rito, kids? Bakit kayo naglalaro ng kayo lang dito at walang kasamang nagbabantay sa inyo? Wala po kaming kasama, sir. Sagot ni Tristan. Pero ayos lang naman po kasi alam naman ng mama namin na nandito kami. Doon lang naman po ang bahay namin, oh. May tinuro itong direksyon na hindi na niya tiningnan. Nawili na kasi siyang pagmasdan ng mukha ng mga ito. Habang nakatitig siya sa mga mata nito ay parang may naaalala siya. Parang nakita na niya ang mga matang yon pero hindi niya maisip kung saan o kanino. Nang hindi na niya mapigilan ang bugso ng damdamin, ay wala sa sarili niyang hinaplos ang mukha ni Tristan na ikinagulat ng mga ito. Hoy! Bitiwan mo ang kapatid ko! Sigaw ni Traven na tumapik sa kanyang kamay. Bahagya nitong inilayo ang kapatid nito at humarang pa ito rito na tila pinoprotektahan si Tristan. Bakit mo hinahawakan ng kapatid ko? Kikidnapin mo ba siya? Traven, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag mo siyang sigawan. Bad yun, di ba? Sabi ni Mama. Saway ni Tristan sa kapatid. Di ba sabi rin ni Mama na huwag makikipag-usap sa strangers? Stranger siya kaya dapat di tayo nakikipag-usap sa kanya, Tristan. Nakalimutan mo na ba? Napakurap-kurap si Terence na kababawi pa lang sa pagkagulat sa ginawa ni Traven. Lalo siyang naaliw sa mga ito. Hey, huwag kayong mag-away, kids. Anya, I'm sorry kung hinawakan ko ang kapatid mo. Traven is your name and he is Tristan, no? Tumango ang bata. Believe me, wala akong masamang balak sa inyo. It's just that, namimiss ko lang ang mga anak ko. Siguro kasing edad nyo na rin sila. Namimiss mo po ang mga anak mo? Nasan po ba sila? Tanong ni Tristan na umalis na sa likuran ng kapatid nitong matapang pa rin nakatitig kay Terence. Wala eh. Kasama sila ng mami nila. Nasa malayo silang lugar kaya hindi ko sila kasama ngayon. Napili na lang niyang isagot. Hindi naman maiintindihan ng mga bata kung sasabihin niya ang totoo. Kawawa naman po pala kayo. Malayo ang mga anak niyo sa inyo. Kami naman po yung papa namin ng Tristan, hindi mo na dapat kinukwento si Papa sa ibang tao. Mabilis na singit ni Traven kaya't naputol lang sasabihin nito.
Nagsalubong naman ang mga kilay ni Terence. Bigla siyang na-curious sa sasabihin sana ni Tristan tungkol sa papa ng mga ito. Subalit gustuhin man niyang tanungin ang mga ito, ay hindi na rin niya nagawa ng hawakan na ni Traven ang kamay ng kapatid nito at tumakbo na ang mga ito palayo. "Bye po, sir!" Sigaw at kaway na lang ni Tristan sa kanya. Nakangiti naman tumayo si Terence at kumaway rin dito. Sinundan niya ng tingin ng mga ito hanggang sa makalayo sa kanya. Hindi na nawala pa ang ngiti sa mga labi niya sa tuwing sumasagi sa isipan niya ang mukha ng magkapatid. Ewan ba niya pero parang gusto niyang makita ulit ang mga ito. "Sana makita ko kayo ulit bukas, kids." Ngunit nadismaya siya nang hindi na niya nakita ang mga ito kinabukasan. Sinubukan pa nga niyang bumalik ng hapon pero wala pa rin ang mga ito. Nagdala pa naman siya ng mga chocolates at laruan na binili pa niya kahapon para ibigay sa mga ito. Nagsisisi tuloy siyang hindi man lang tinignan ng itinuro ni Tristan kahapon na bahay daw ng mga ito. Gustuhin man niyang isa-isahin ang mga bahay sa area, ay baka naman mapagkamalan siyang kung ano na mga nakatira roon. Ilang bahay din kasi ang nakikita niyang nakatirik malapit sa dalampasigan. Nagbalik siya ulit sa sumunod na araw para hanapin ang magkapatid. Mas lumayo siya sa resort ng pinsan niya. Gusto niyang baybayin ang residential area na kalapit lugar ng resort. "Where are you, kiddos? Pakita naman kayo sa akin. Aalis na ako bukas. Gusto ko lang kayo makita for the last time." Nauna nang umalis ang mga magulang niya at kapatid. Nagpaiwan lang talaga siya sa Boracay para makita at makapagpaalam muna sa magkapatid na hindi rin niya alam kung bakit niya gustong gawin. Hanggang sa di kalayuan ay may napansin siyang nagkukumpulang mga tao. Dala ng pagtataka at kuryosidad ay naglakad siya papunta roon. Bigla siyang kinabahan nang makita niya si Tristan na umiiyak at nakaupo sa buhangin. "Tristan, hey, are you okay? Why are you crying?" Mabilis niyang alo sa bata at binuhat ito kahit pabasa ito. Nilingon siya ng bata. Sir, si Traven po. Si Traven." Hindi nito matapos-tapos ang sasabihin dahil sa paghikbi nito. Tumuro lang ito sa mga nagkukumpulang mga tao at lalo siyang kinabahan nang makita niya si Traven na buhat ng isa sa mga kalalakihan. Walang malay at basang-basa ang buong katawan. "What happened to him?" Pasigaw niyang tanong na umani ng atensyon ng mga tao. "Nalunod yung bata. Napansin na lang namin na sumisigaw na itong kapatid niya. May tumawag na ba kay Melay?" "Diyos ko, mga batang ito." Sagot ng isang ginang na tila nagpapanik na rin. "Ibaba niyo siya, bilis! Doktor ako!" Ani Terence na sinunod agad ng lalaking may buhat kay Traven. Mabilis na lumuhod sa tabi nito si Terence, katabi si Tristan na umiiyak hawak ang kamay ng kapatid nito. "Come on, bud. Come on. Come back to us." Paulit-ulit na bulong ni Terence habang nagpe-perform ng CPR sa bata. Ibang-iba ang kaba at takot na nararamdaman niya ngayon habang pilit na nire-revive ang bata kumpara kapag siya ay nag-oopera sa ospital. Para siyang nauubusan ng lakas at parang maiiyak siya na ewan nang hindi pa rin ito nagkakamalay. "Traven, come on. Don't do this to me, please. Come back. Huwag mong pag-alalahanin ng kapatid mo. Come back now." Hanggang ilang sandali pa nga ay tila dininig din ng langit ang dasal ni Terence. Gumalaw na ang bata at naglabas ng tubig ang bibig nito. Mabilis naman itong itinagilid ni Terence at hinaplos-haplos ang likuran nito hanggang mailabas lahat ng tubig na nalulun. Umubo-ubo ito hanggang sa tuluyan ng bumalik sa normal ang paghinga. "Thank God. Thank you came back, Traven." Ani Terence at hindi na napigilang yakapin ng mahigpit ang bata. Rinig niya ang paghinga ng malalim at palakpakan ng mga tao sa paligid na hindi na niya pinagtuunan ng pansin. Wala siyang ibang nasa isipan kundi yakapin lang ang magkapatid. Samantala, abala naman si Carmela na naghahanda ng mga iluluto para sa kanilang maliit na karinderya. "Brenda, nasa na naman ang kambal?" Tanong niya sa pinsan niyang binabae na kapapasok lang ng kainan. "Ay, tumakbo na naman sa tabing dagat at maglalaro raw sila. Katatapos nga lang silang pakainin ng lola nila at ayun, lumarga na agad." Sagot naman ito at namulong na sa pagluluto. Kampante naman si Carmela na ayos lang ang mga anak kahit nasa karinderya siya. Kahit naman 6 na taon pa lang ang mga ito, may ipagmamalaki niya na matalino na ang mga ito at marunong ng alagaan ng mga sarili. Manang-mana talaga sa daddy nila. Gwapo na, matatalino pa.
Nakakainis lang minsan dahil habang tumatagal ay mas nagiging kamukha sila ng tatay nila. Wala man lang silang nakuha sa akin maliban sa mga mata nila. Ani Carmela sa kanyang isip habang nagluluto. Naabala lang ang kanilang pagluluto nang isang kapitbahay ang humahangos na dumating at hinanap siya. Bakit po, Aling Met? Ano pong problema at humahangos kayo? Tanong niya rito, bagamat kinutuban na rin siya ng hindi maganda. Diyos ko, Melay, ang anak mong si Treven nalunod. Ano po? Sigaw niya at nabitiwan ng hawak na sandok. Halika na, naroon sila sa tabing dagat. Bilis! Mabilis niyang inalis ang suot na apron at tumakbo kasunod ang alay papunta sa tabing dagat. Abot-abot langit ang dalangin niya na sana'y maging maayos lang ang mga anak niya, lalo na si Treven. Diyos ko, huwag niyo po hayaang may mangyaring hindi maganda sa mga anak ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po silang kukunin sa akin. Gagawin ko pong lahat, Diyos ko. Dasal niya habang umiiyak na. Nang makarating sila sa tabing dagat ay halos lumabas ang puso ni Carmela sa matinding takot at kaba. Maraming kumpol ng mga tao ang naroon, ngunit napansin niyang pumapalakpak ang mga ito. Anong nangyayari? Sumigaw siya at hinahanap ang kanyang anak. Nasaan ang mga anak ko? Treven! Tristan! Nagbigay naman ng daan ang mga tao at hinati ang kumpulan hanggang sa makarating siya sa gitna kung nasaan ang kambal niya na yakap-yakap ng isang malaking lalaki. Ngunit hindi pa man niya nakikita ang mukha nito, binomba na kaagad ng kaba ang dibdib ni Carmela. Kahit na 6 na taon na ang dumaan, hindi niya makakalimutan kahit na ang maliit na bahagi ng katawan ng lalaking kaisa-isang minahal niya. Si Terence. Carmela. Hindi makapaniwalang bigkas nito sa pangalan niya. 6 na taon. 6 na taon na simula nang tumakas siya sa lalaki bilang surrogate mother ng mga anak nito. Ang kanyang kambal. Naputo lang ang tinginan nila nang tumayo si Tristan at umiiyak na yumakap sa kanya. Agad naman niyang binuhat ang anak at inalo ito. Mama, sorry po. Kasalanan ko po kung bakit lumangoy sa dagat si Treven. Hindi ko po kasi nasalo yung bola na nilalaro namin kaya inanod sa dagat. Tapos kinuha niya po kaya siya nalunod. Humihikbing sumbong ng kanyang anak na mabilis niyang pinakalma. Shh! Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Aksidente ang nangyari at hindi mo ito kasalanan, okay? Niningnan niya muli si Terence na nananatili pa ring walang emosyon na nakatitig sa kanya. Para siyang nilalamig sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Ngunit nang makita niya ang walang malay at basang-basa na katawan ni Treven na yakap nito, ay muling nagbagsakan ng mga luha niya. Treven, Diyos ko po ang anak ko. Akmang hahawakan na niya ang anak nang bahagya itong inilayo ni Terence na ikinagulat niya. Napatingin siya rito na wala pa ring pagbabago ang itsura. Anak? So they're mine. And now I know they're my twins. Mahinang sabi ni Terence. Tama nga ito. It's either magkapatid o kambal ng mga ito. Napalunok na lamang si Carmela. Doc Terence, please, pwede po ba na mamaya na lang natin ito pag-usapan? Ang anak ko. My son is okay. Mabilis at mariing putol sa kanya nito. Ramdam niya ang bigat nang sabihin nito ang salitang my son. Nawalan lang siya ng malay dahil sa shock, but he's alive. Nakahinga naman si Carmela ng maluwag. Salamat sa Diyos. Dalhin na muna natin siya sa ospital para matingnan siya ron. Okay, let's go. Sang-ayon ng lalaki. Sa ngayon, ang nais na muna ni Carmela ay unahin ang kalagayan ng anak niya higit sa galit o anumang dapat niyang harapin kay Terence. Sa tulong ng barangay na agad rumisponde ay mabilis silang naihatid ng mga ito papuntang ospital. Agad namang inasikaso ng mga doktor ang anak nilang si Treven at sinigurado sa kanilang ayos na ang bata. Pero kailangan mo nang magstay sa ospital ng ilang oras para makasigurado. Sumunod din na dumating ang mga magulang ni Carmela kasama ang pinsan niyang si Brenda. Sa mga ito na muna niya iniwan ng kambal para harapin si Terence na kanina pa masama ang tingin sa kanya. Dinala ni Carmela sa di mataong lugar sa gilid ng ospital si Terence. At nang sila ay makarating, nabigla siya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat ng mariin. Aray, Doc Terence, nasasaktan ako. Why did you do that, ha? Bakit ko tumakas sa tinago ang mga anak ko sa akin? Why, Carmela? Nanlalaki ang mga namumulang mata nito sa matinding emosyon. Hindi makaimik si Carmela.
Alam mo ba yung pakiramdam ko kanina habang nire-revive ko si Traven? I don't even know kung sino siya. Yet, para na ako mamamatay nung hindi pa rin siya nagkakamalay. Kung hindi ko pa siya na-revive at nalaman ng totoo, mamamatayan na pala ako ng anak na hindi ko pa alam. Galit na sumbat pa nito. Napayuko na lang si Carmela at hindi na pinigilan ng mga luha. I'm sorry, Doc Terence. Patawarin niyo po ako. I'm sorry? Patawarin ka? Do you really think na ganun lang kadali yun, Carmela? You left and hid my sons for me for 6 years. 6 years, Carmela. 6 years. Ipinagkait mo sa akin ng mga anak ko ng mahabang panahon. Halos mabaliw ako kakahanap sa mga anak ko. Halos limutin ko na ang buong Pilipinas sa paghahanap sa inyo. Tapos nandito lang pala kayo. Ano bang nagawa ko, ha? Tell me. Tell me now, Carmela. Baka sakaling maintindihan ko at mabawasan ang naipon kong galit sa'yo sa loob ng 6 na taon. Napaatras ng ilang hakbang si Carmela nang pabalagbag siyang bitiwan ni Terence. Nakayuko lamang siya, hawak ang mga balikat niyang nasaktan sa higpit ng hawak nito kanina. Tanggap naman niya yon. Handa siyang tanggapin lahat ng masasakit na salita at kahit pa ang mapagbuhatan pa siya nito ng kamay. Siya naman talaga ang may mali. Kasalanan niya dahil lang sa pagmamahal niya dito. Oo, nahulog ang loob niya kay Terence at napamahal siya dito. Napamahal siya rito noong mga panahong nakikita niya kung paano siya nito alagaan habang siya ay nagbubuntis. Bagamat alam niyang para lang yun sa mga bata, puso na niya ang naging kalaban niya kaya sa huli, siya rin ang natalo. Itinago niya ang nararamdaman niya rito. Alam niya kasi na wala yun sa kasunduan nila ni Terence at baka magalit pa ito sa kanya. Ayos lang naman sa kanya na lihim siyang umibig dito. Pero nang marinig niya ito na may kausap sa telepono noon ay labis siyang nasaktan. Wala akong plano mag-asawa, Trevor. Alam mo yan. Carmela is just a surrogate mother of my children. Yun lang. I'm just doing all of this for my children. Besides, tinanggap niya ang pera at pumirma siya sa kasunduan. Alam niya kung saan siya lulugar after this. Yun ang mga salitang hinding-hindi niya makakalimutan na narinig niya mula kay Terence. Kaya nagdesisyon na siyang tumakas at iwan ito. Ano? Hindi ka pa magsasalita riyan? I'm asking you, Carmela. Huwag mo sagarin ang pasensya ko. Sigaw ni Terence na ikinagulat niya. Napatingin na rin ang ilang dumadaan, ngunit tila wala lang yun kay Terence. Natakot po kasi ako, Doc Terence. Natakot akong iwan ng mga bata kapag naipanganak ko na sila. Hindi ko po kayang iwan sila. Sagot niya na isa rin naman sa totoong dahilan. Hindi na rin niya kayang mapalayo at kalimutan ang mga anak niya basta-basta. Alam niyang sa oras na mailuwal niya ang kambal, out of the picture na siya dahil yun naman ang kasunduan. Pero napili na lang niyang itago ang isa pang dahilan ng pagmamahal niya kay Terence. Damn it, Carmela. Dahil dyan kaya ka tumakas at itinago ng 6 na taon ng mga anak ko sa akin? Asik nito. We have an agreement, right? Sumang-ayon ka sa kasunduan na matapos mo silang ipanganak ay sa akin na ang sole custody nila. Akin sila. Ako may karapatan sa kanila dahil surrogate mother ka lang. Parang nanliit na mga oras na yun si Carmela. Surrogate mother lang. Oo, totoo naman. Pumayag siya at pumirma sa kasunduan kapalit ng malaking halaga para maisalba ang buhay ng tatay niya. Pero sobrang sakit naman na ipamukha pa sa kanya ang bagay na yon. Pero may karapatan ba siyang magalit? Bilang tao siguro na may damdaming nasasaktan, marahil. Pero sa nagawa niyang pagkakamali rito, nilunok na lang niya ang lahat. You know what? Hindi naman ako ganun kasama, Carmela. Kung gusto mo silang makita, pagbibigyan naman kita. Pero gumawa ka ng desisyon na sumira ng tiwala ko sa'yo. Anito na mas kalmado na kaysa kanina. Naglakas loob siyang tumingala at tingnan to. Wala na ang galit sa mukha nito, bagkus ay napalitan na ng napakalamig na emosyon. Namumula pa rin ang mga mata nito at paminsan-minsan ay umiigting ang mga panga nito na mukhang nagpipigil pa rin. Kukunin ko na sila. Isasama ko na sila pabalik sa akin sa Manila. Nanlambot siya at nawindang sa sinabi ni Terence. Doc Terence, wag po. Parang awa na ninyo. Pakiusap po. Wag mo silang ilayo sa akin. Hindi na niya napigilan ang humagulgol at lumuhod sa harapan nito. Yumakap siya sa mga tuhod nito at paulit-ulit na nagmakaawa. I'm sorry, Carmela. Pero tama na ang 6 na taon na ipinagkait mo sila sa akin. I have all the rights to get them. Because from the very beginning, they are mine. Balak nga kitang kasuhan sa ginawa mo. Alam mo ba yun?
Sumira ka sa kasunduan natin at itinakas mo pa ang mga anak ko. Pero tulad ng sabi ko, I'm not that heartless para gawin yun. Ito na lang ang pakiusap ko, Carmela. Hayaan mo akong kunin na sila. Hindi na rin ako makakampante na manatili pa sila sa'yo after what happened to Traven. Pakiusap, Doc. Alam kong malaki ang pagkakamali ko at pinagsisisihan ko na yun. Pero wag mo naman po sana silang kunin at ilayo sa akin. Ikamamatay ko po, Doc. I'm sorry, but my decision is final. I'm doing this as their father. Mariin at buo na ang paninindigan na sabi ni Terence bago ito tumalikod. At ginagawa ko rin to bilang ina nila. Sigaw ni Carmela habang nakaluhod. Tumigil naman sandali sa paghakbang si Terence, ngunit nanatiling nakatalikod. Habang buhay ako magmamakaawa sa iyo para sa mga anak ko bilang ina nila. Huwag niyo po akong tagalan ng karapatan bilang ina nila. Pakiusap, Dr. Terence. Naghintay siya ng magiging tugon mula sa lalaki, pero wala siyang nakuha mula rito. Nagpatuloy na lang ito sa paglalakad at naiwan siyang nakaluhod at humahagulgol. Carmela, anak. Napatigil sa pag-iyak si Carmela nang marinig niya ang boses ng nanay niya. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya ang nanay at tatay niyang tulad niya ay umiiyak din sa harapan niya. Sa punktong yun ay muli na lang nagpahugulgol si Carmela. Tiyak siyang narinig na mga ito ang pinag-usapan nila ni Terence. Sorry po, Nay. Tay, patawarin niyo po ako. Yumakap siya sa mga magulang at ibinuhos ang lahat sa mga ito. Bukod kay Terence, may pagkakamali rin siya sa mga magulang. Nagsinungaling kasi siya sa mga ito. Walang alam ang mga ito sa totoong nangyari. Ang dinahilan lang kasi niya sa mga ito ay nabuntis siya nang naging nobyo niya noong nagtatrabaho pa siya sa Maynila at tinakbuhan siya. Bakit mo itinago ito sa amin ng tatay mo, anak? Sa tingin mo ba hindi namin ito maiintindihan? Tanong ng nanay niya nang mahimasmasan sila. Nakaupo na lang sila sa mga upuan na nasa isang gilid. Patawarin niyo po ako, Nay. Tay, hindi ko naman po yun gustong gawin pero gulong-gulo na ako ng mga panahong yun. Kaya pala mula sa probinsya natin sa Quezon ay pinilit mo kaming umalis at sumama sa'yo rito sa Boracay. Hindi namin alam na may tinatakasan ka pala at ang totoong ama pa ng mga anak mo. Sabi ng nanay niya. Kasalanan ko to. Biglang singit naman ng tatay niya. Kung di ako na-aksidente noon, hindi ka kakapit sa patalim at magkakaproblema ng ganito ngayon. Kasalanan ko to, anak. Patawad. Maagap na pinigilan niya at ng nanay niya ang kanyang tatay na sinusuntok ang putol na kaliwang binti nito. Kinailangan niyang putulin noong nasangkot ito sa madugong aksidente sa kanilang probinsya sa Quezon noong namamasada pa ito ng tricycle. Tay, tama na po. Kaya hindi ko ito sinabi sa inyo dahil natatakot akong isipin niyo yan. Wala po kayong kasalanan. Desisyon ko naman po kung gagawin ko yun o hindi. At ginawa ko yun para isalba ang buhay niyo. Pero hindi niyo to kasalanan, Tay. Awat at pakiusap niya sa kanyang tatay. Ako ang gumawa ng problemang to sa akin, Tay. Kung sumunod lang ako sa napagkasundoan namin ni Dr. Terence, hindi mangyayari ang mga to. Ginawa mo lang ang sa tingin mo'y tama bilang ina, Melay, anak. Niyakap siya ng tatay niya. Ano na ang mangyayari ngayon? Narinig namin na gusto niyang kunin ng mga bata. Tanong ng nanay niya paggawan. Sandaling natahimik si Carmela at natulala sa kawalan. Hindi ko po alam, Nay, Tay. Pero ayaw ko pong mawala sa akin sina Tristan at Raven. Sila ang buhay ko. Gagawa ko ng paraan. Kakausapin ko na lang siguro ulit si Dr. Terence, baka sakaling makinig siya. Alam niyang mahihirapan siyang pakiusapan si Terence, o baka nga malabo nang makinig pa ito sa kanya. Pero para sa mga anak niya, handa siyang gawin ng lahat, wag lang siyang mawalay sa mga ito. Matapos namang makipag-usap ni Terence kay Carmela kanina at mapakalma ang sarili, ay bumalik din siya sa hospital room kung saan naka-admit si Traven. Naabutan niya itong may malay na at kausap ang kambal kasama ang tita ng mga ito. Iwan mo muna kami. Seryosong utos niya kay Brenda na agad naman itong tinalima, bagamat nagtataka. Kamusta na pakiramdam mo, Traven? Ayos ka na ba? Wala bang masakit sa'yo? Tanong niya sa anak. Naupo siya sa hospital bed nito katabi si Tristan. Ayos lang po. Salamat po pala sa pagligtas sa akin. Matipid lang nasagot ng bata na matamang nakatingin sa kanya. You're welcome. Doktor po pala kayo, sir. Sabi ni Tristan. Yes,
sa Maynila. Wow, kaya po pala nailigtas niyo ako sa lunod. That's my job. Kaya next time, huwag niyo nang hahabulin ng bola kung alam niyong mahirap nang makuha, okay? Napapalitan yun, pero ang buhay ay hindi. Opo, hindi na po mauulit, Dok. Draven, sorry ah. Dahil sa akin nalunod ka. Kung nasalo ko lang ng maayos yung bola, hindi ka sana lalangoy sa dagat para kunin yun. Nakayokong paghingi ng pasensya ng kakambal nito. Hindi ka kasi marunong sumalo, Tristan. Pero hayaan mo na. Okay naman ako at hindi naman ako nalunod ng tuluyan dahil kay Doc. Sa susunod, magpa-practice na talaga tayo ng mahusay para di na mapunta ang bola kung saan-saan. Next time, may kasama na ninyo ako sa pagpa-practice na yan. Singit ni Terence sa usapan ng dalawa. Natutuwa siyang bagamat bata pa ay matured na mag-isip ang mga ito. Hindi may pagkakaila na kanya nga ang mga ito. Kasama ka na po namin? Baling sa kanya ni Tristan. Oo naman. Kasama niyo na ako sa paglalaro niyo ng bola simula ngayon. Hindi ko hahayaan na may mangyari ulit na masama sa inyong dalawa. Nakangiti niyang tinitigan ang mga ito at hinaplos sa mga ulo. Parang natutunaw na mga sandaling yun ang puso niya. Yung sama ng loob at galit niya noong kausap si Carmela kanina ay nawala na lang nang makausap niya ang kambal. Bakit ko po sasama sa amin? Papa ka ba namin? Inosenteng tanong ni Draven na sandaling ikinatahimik ni Terence. Kahit naman nasa kanya na ang buong karapatan na sabihin ng totoo sa mga ito, napag-isip-isip niyang huwag munang madaliin ang lahat. 6 na taon siyang hindi nakilala ng kambal at si Carmela lang ang kinikilalang magulang ng mga ito. Magiging mahirap para sa kanya kung bigla na lamang niyang sabihin na siya ang tatay ng mga ito. Nais niyang makausap muli si Carmela tungkol sa bagay na yon para mapaintindi sa mga bata ang totoo. Paano kung ako nga ang daddy niyo? Panubok niyang tanong sa kambal pagkuwan. Nagkatinginan naman ang mga ito sandali. Di ko alam ang sasabihin, ani Tristan. Baka po kasi magalit ang totoong papa namin na nagtatrabaho sa abroad kung maging papa ka rin namin. Sabi kasi ni mama, nagtatrabaho raw sa ibang bansa ang papa namin, pero hindi pa namin siya nakikita. Baby pa kami nang umalis siya para magtrabaho. Kahit sa tawag, hindi pa namin siya nakakausap. Hindi naman totoo yun, Tristan. Hindi totoong nag-work si papa sa abroad. Biglang sabi naman ni Draven na ipinagtaka ni Terence. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Tristan. Naririnig ko kasi si mama minsan na umiiyak isang gabi. May hawak-hawak siyang picture tapos paulit-ulit siyang nagsusorry. Ang sabi pa nga niya, sana mapatawad mo ako sa pagtakas at pagtago sa mga anak mo. Tapos naririnig ko pa na sinasabi niyang mahal na mahal niya yung nasa picture. Siguro si Papa nga yun, pero di totoo na nasa malayo yung nagtatrabaho. Hindi ko lang nakita yung picture kung sino at anong itsura ng Papa natin. Kasi tinatago na ni Mama. Napaawang na lang ang mga labi ni Terence sa narinig. Mahal siya ni Carmela? Ngayon tuloy ay napapaisip si Terence kung isa ba yun sa dahilan kung bakit ito umalis noon sa poder niya. Akmang magtatanong pa sana siya kay Draven nang bumukas na ang pinto at pumasok si Carmela kasama ang mga magulang nito. Halos hindi makatingin sa kanya ang babae na nagmumugto pa rin ang mga mata. Nang mga sandaling yon, parang kinurot din ang puso ni Terence nang makita ang itsura nito. Nakaramdam siya ng inis sa sarili at awa para kay Carmela. Sumobra ba ako? Did I get too hard on her? Bulong niya sa isipan. Nadala kasi siya ng matinding emosyon kanina, dagdag pa na may nangyari sa anak nila, kaya hindi siya nakapagpigil. Hindi naman talaga siya ganoon lalo na sa mga babae. Sadya lamang masyado siyang nadala ng emosyon. Nang lumapit na ang mga ito para kamustahin si Draven ay tumayo na rin siya. Ayaw pa sana niyang umalis at iwan ng mga anak, pero kailangan niya munang makapag-isip-isip. Go ahead. Babalik na lang ako bukas. We'll talk again about them, Carmela. Mauuna na ako. Bantayan mo silang maigi. Humalik muna siya sa noon ng mga anak bago umalis. Nagtataka na lang ang mga bata sa mga inaasta niya, pero hindi naman ang mga ito kumukontra. Nang makarating si Terence sa beach resort, ay tinawagan niya kaagad ang kapatid niya para sabihin ang nangyari. Seriously, kuya? God, I can't believe na nangyayari to. Of all places, dyan mo lang pala sila makikita at ikaw pa talaga nakahanap sa kanila. Nabibigla ring bulalas ni Trevor sa kabilang linya.
Even I still can't believe it, Trev. After 6 years, nakita ko rin sa wakas sa mga anak ko. I'm finally able to touch them, hug them, kiss them. God, I wanna be with them forever. Wait, so alam na nila na ikaw ang daddy nila? Not yet. Ayoko naman silang biglain. 6 na taon silang walang kinikilalang ama, kaya siguradong magugulat sila kung bigla ko nalang sasabihin na ako ang tatay nila. Kailangan manggaling din yun kay Carmela. Tama ka nga naman. How about Ate Carmela? Sana naman ay hindi mo siya nasaktan. Alam ko kasi ang galit mo sa ginawa niya pero sana, hindi humantong sana pagbuhatan mo na siya ng kamay. No, hindi ko naman ginawa yun. At never naman ako nanakit ng babae. But I think I hurt her so much. Frustrated na napasabunot siya sa buhok nang maalala ang kaawa-awang mukha ni Carmela kanina at ang pagmamakaawa nito. Naubos niya tuloy sa isang lagok lamang ang alak na iniinom. Ayoko naman sabihin na she deserves it. Pero naiintindihan ko rin naman ang pinagagalingan mo, kuya. For sure, may reason siya kung bakit niya ginawa yun. Pero hindi rin naman enough yun para ilayo niya sa'yo mga anak mo. Pag-usapan niyo na lang muna yan ng maayos para sa mga bata. Balitaan mo na lang ako kung ano na ang update. Matapos silang mag-usap ng kapatid ay tumambay na lang si Terence sa labas ng tinutuluyan niyang cottage. Masinsina na niyang iniisip ang mga gagawin at tinitimbang ang mga bagay-bagay hanggang sa tamaan na siya ng alak at makatulog. Kinabukasan, madaling-madali siyang naghanda para bumalik agad ng ospital. Pagdating niya ay nag-aayos na ng gamit si Carmela. Good morning. How is he? Tanong niya sa babae at dumiretso siya kay Traven na kumakain. Ayos naman na po siya. Sabi ng doktor ay pwede na siyang lumabas ngayon. That's good to hear. Nasaan nga pala si Tristan? Bumaling siya kay Carmela na naiilang at hindi pa rin makatingin sa kanya. Nasa bahay po. Iniwan ko na kay nanay at tatay at ako na lang ang bumalik dito. Ganun ba? Ako na maghahatid sa inyo. May dala akong sasakyan kaya huwag ganun tumanggi. Anya at muling bumaling kay Traven. Natawa pa siya nang inalok siya nito ng pandesal. Thank you, bud. Pero sige na, ubusin mo na yan para mas lumakas ka. Ayaw mo po? Bahala ka. Natawa na lang siya sa sinagot nito. Matapos kumain ng anak ay siya na ang nagbuhat dito papunta sa sasakyan niya. Tuwang-tuwa naman si Traven dahil first time lang nito makasakay ng kotse. Ang ganda po nito. Gusto ko ng ganito paglaki ko, mama. Bulalas ni Traven na lumulundag pa sa backseat kahit na umaandar ang sasakyan. Naku anak, maupo ka lang. Huwag kang tumalon, baka mahulog ka. Saka nakakahiya kay Dr. Terence. Ani naman ni Carmela na nakaalalay dito sa may backseat. It's okay, Carmela. Let him enjoy the car. Binalingan ni Terence ang anak. Marami akong sasakyan na iba't ibang klase at kulay, Traven. Kung gusto mo, bibigyan kita. Wika niya na panaka-naka ang tingin sa daan at rearview mirror. Talaga po? Bibigyan mo po ako ng ganito, Doc? Siyempre naman. Kahit ilan pa ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo, son. I will give you anything you want. You and your brother. Gusto ko yung kulay red tapos mabilis. Mukhang hindi naman narinig ng bata ang tinawag niya rito ang son. Sure, bibili tayo ng kulay red at mabilis na sasakyan para sa'yo. Yay! Napangiti na lang si Terence habang pinagmamasdan si Traven sa rearview mirror. Ang sarap sa pakiramdam niya na natawag niya itong anak. Nang magawi ang tingin niya kay Carmela, ay bahagya na naman siyang natigilan. Hindi niya may iwasan na titigan ang mukha nito. Noon pa man, hindi niya maipagkakaila na pansinan niya ang natural na ganda nito. Malayong malayo sa ibang kababaihan na makapal gumamit ng makeup. Kahit nga wala itong makeup ay aangat at aangat ito sa marami. Natural lang ito. Masipag at mahusay makibagay sa mga tao. Nakita naman niya ito kung paano ito magtrabaho noon sa ospital niya. Alam niya ring malaki ang puso nito at wagas ang pagmamahal nito sa mga magulang. Ilang bagay siguro yun kaya si Carmela ang napili niyang maging surrogate mother ng mga anak niya. Carmela, tawag niya rito. Mabilis naman itong tumingin sa kanya at sila'y nagkatitigan sa rearview mirror. Ano po yun, Dr. Terence? I just wanted to say sorry. Anya. I'm sure you understand where that anger I felt came from yesterday. But I think sumobra rin ako. So I'm sorry. Nakatunga nga lang sa kanya si Carmela.
Siguro hindi ito inaasahan na sasabihin ngayon. Naiintindihan ko naman po yun, Dr. Terence. Hindi niyo po kailangan mag-sorry. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad sa laki ng atraso ko sa'yo. Pero gusto ko pa rin po sanang makiusap sa'yo na, let's talk about it privately. He's hearing us. Mabilis niyang putol dito at tumingin sa anak nilang nakikinig na pala sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo, Mama? Inosenteng tanong nito. Nagkatingin na naman sila ni Carmela sa rear view at napangiti na lang. Wala, anak. Nang makarating sila sa tinutuloyan ni na Carmela, ay sandali pang nakipaglaro muna si Terence sa mga anak niya bago sila nag-usap ni Carmela. Tuwang-tuwa pa nga mga ito nang iabot niya ang mga laruan at chocolate na binili niya para sa mga ito. Pag-usapan na natin ang tungkol sa mga bata. Ani Terence, nasa likuran lang sila ng bahay kaharap ang dagat. Kasama naman ang mga anak nila, mga magulang ni Carmela sa loob ng bahay. Sige po, Doc. Pero gaya po ng nauna, nakikiusap pa rin ako na wag mo silang ilalayo sa akin. Carmela, gusto ko na munang sabihin sa kanila na ako ang daddy nila. Saka mo na yan isipin. But I need your help to make them understand. Ikaw ang masigit na kilala nila at pinagkakatiwalaan. Nakasama mo sila ng 6 na taon, kaya mas makikinig sila sa'yo. Tiningnan niya si Carmela na nakayuko lang at nananahimik. Nasa punto na naman ito ng nalalapit na pag-iyak, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Hindi pa rin nagbabagong desisyon ko na kunin sila at iuwi ng Manila, Carmela. If that's what you want to hear. Dr. Terence, nagmamakaawa po ako sa inyo. Sana ay... And I want you to come with us too. Agad niyang singit na pumutol dito. Natulala naman itong napatingin sa kanya. Po? Sigurado po kayo, Doc? Just like what I've said, I need your help to make them understand and accept the situation. At para na rin hindi sila mahirapang tanggapin ako. So gusto kong sumama ka rin sa amin pabalik sa Manila. Naisip ko kasi na kung kukunin ko sila at may iwan ka rito, siguradong malulungkot sila at baka lumayo lang ang loob nila sa akin. I need you to be there for them. Ikaw ang mama nila at kinikilala na nila yon. Hindi ko na mababago pa yun, kaya sumama ka na lang sa amin. Yun lang ang naisip kong paraan para pareho tayong makasama ng kambal. Mahaba niyang wika na tinugon naman ni Carmela ng isang mahigpit at mainit na yakap na labis niya ikinagulat. Salamat po, Dr. Terence. Maraming salamat at hindi niya ako ilalayo sa mga anak ko. Humihikbi nitong turan. Natameme sandali si Terence at natulala na lang kay Carmela na nakasubsob ang muka sa dibdib niya. Matagal na panahon na noong may babaeng yumakap sa kanya na pinahintulutan niya. Kaya naman ganoon na lamang ang pagkabigla niya at kabog sa dibdib. Nang matauhan naman si Carmela, ay mabilis itong bumitiw sa pagkakayakap sa kanya. Pasensya na po, Doc. Sorry po. Nadala lang ako ng labis na saya. Hiyang-hiyang anito. It's okay. No big deal. Salamat po talaga, Doc Terence. Terence na lang, Carmela. Huwag mo na akong tatawagin Doc mula ngayon, lalo na kapag kaharap ang mga bata. Anya na hindi niya alam kung saan nanggaling. Totoong napaghandaan at naplano na niya ang lahat, pero hindi yun kasama sa pinaghandaan niya. Kusa na lang lumabas sa bibig niya at hindi naman na niya mababawi pa. Pag-usapan na lang natin ang mga gagawin natin. Anya pa na sinang-ayunan din naman ng babae. Samantala, parang nabunutan naman ng tinik si Carmela nang marinig niya kay Terence na papayagan na siya nitong makasama pa rin ang mga anak niya. Halos hindi nga siya makatulog kagabi kakaisip kung paano magbabago ang isip ni Terence. Kaya labis ang gulat at kaginhawaan na naramdaman niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung sinong anghel ang bumulong dito para mapabago ang desisyon nito. Pero nagpapasalamat siya na hindi na mangyayari ang kinatatakutan niya. Ilang oras ang binuno nila ni Terence para pag-usapan kung paano nila sasabihin sa mga anak nila ang totoo. Napagkasundoan din na lang sa Manila na pag-aaralin ang mga kambal. Pero ang hindi kinaya ni Carmela ay ang gusto nitong mangyari. Magpapanggap tayong mag-asawa sa harapan nila? Namumulang tanong niya. Ganun na nga, Carmela. Kung sasabihin natin sa kanilang ako ang papa nila, natural lang na isipin nilang mag-asawa tayo. Wala naman sigurong problema yun, di ba? May asawa ka na ba or boyfriend? Wala akong asawa o boyfriend. Mabilis niyang sagot. Dapat lang. Mabilis na ani naman ito na agad din kumabig. I mean, mabuti naman kung ganun. Ayaw ko lang na maging problema pa yun.
So that means wala namang problema sa bagay na yun. Pareho naman tayong single, kaya walang third party na madadamay. Gagawin natin to para sa mga bata, para hindi sila maguluhan sa sitwasyon. Hindi pa rin natin pwedeng sabihin sa kanila na surrogate baby sila. Bata pa sila. Mas lalo silang maguguluhan. Kaya pumayag ka na sa offer ko. Simpleng tumango na lang si Carmela. Hindi niya maitago ang ngiti niya at galak na nararamdaman habang pinagmamasdan si Terence na nagsasalita. 6 na taon na ang dumaan. Marami na siyang napapansin na pagbabago rito. Mas matured na ito kung tingnan ngayon at marami nang narating. Kung may hindi siguro nagbago, yun ay siya at ang nararamdaman niya para rito. Hindi niya maitatanggi na hanggang ngayon, si Terence pa rin talaga ang hanap ng puso niya. Nakikinig ka pa ba sa akin? Untag nito sa kanya. Ha? Opo, nakikinig po ako. Pumapayag na ako sa sinabi mo. Mabilis niyang sagot at mabilis na umiwas ng tingin dito. Mabuti kung ganun. Kung ready ka na ipuntahan na natin ang kambal at sabihin na natin ang totoo. I can't wait na makilala na nila ako. Sige, Doc. Tulad ng inaasahan nila ay hindi ka agad naintindihan ng kambal nang sabihin na nila sa mga ito ang totoo. Kaya't halinhinan pa silang nagpaliwanag hanggang sa naunawaan din ng mga ito at tinanggap ang totoo. Kayo po pala ang papa namin, Doc. Paniniguro ni Tristan matapos maunawaan ang lahat. Yes, son. I'm sorry kung matagal akong nawala. Okay lang po. Ang mahalaga po ay nagbalik na po kayo. Sabay na sabi ng kambal. Oh God, thank you mga anak. Promise ni Daddy na babawi ako sa inyo from now on, okay? Niyakap niya ang kambal na mahigpit ding yumakap sa kanya pabalik. Tunaw na tunaw ang puso niya habang dinadama ang mga anak niya. Matapos ang araw na yon ay araw-araw nang bumabalik si Terence sa bahay ni na Carmela para bisitahin ang kambal. Nag-extend siya ng bakasyon para makasama at mas kilalanin nila ang isa't isa ng mga bata. Ipinapasya lagi ni Terence ang kambal at kumakain sila lagi sa labas o minsan naman ay namimili sila ng mga damit, laruan o anumang magustuhan ng dalawa. Kasama yun sa napagkasunduan nila ni Carmela para mabilis niyang makuha ang loob ng kambal na effective naman. Kahit nga walang suhol ay lumapit na agad ang loob ng mga ito sa kanya. Gabi-gabi ring kinukwentuhan ni Carmela ang mga ito tungkol kay Terence kaya't naging madali agad ang sitwasyon para sa lalaki. At makalipas nga ang 1 linggo, ay dumating na rin ang araw na isasama na sila ni Terence pabalik sa Manila. Excited ang kambal lalo pa at first time na mga itong makakasakay ng eroplano at makakarating sa malawak at modernong syudad. Sa TV lang kasi nakikita ng kambal ang Maynila. Sigurado po ba kayo na hindi na kayo sasama, Nay, Tay? May lungkot na tanong ni Carmela sa mga magulang. Hindi na anak, ayos na kami rito ng tatay mo. Isa pa ay walang maiiwan sa karinderya. Kasama naman namin si Brenda rito kaya huwag ka na mag-alala sa amin. Ang asikusuhin mo ay ang kambal. Oo nga be, ako na bahala sa karinderya at dito kina tito at tita. Basta mag-iingat ko rin sa Manila ha. Mamimiss ka namin lalo na ang kambal. Kaya dadalasan yung video call ha. Segunda naman ang pinsan niya na halata ang lungkot. Napabuntong hininga na lang si Carmela at tumango. Malungkot siyang iwan ang mga ito, pero hindi naman pwedeng maiwan din siya. Kailangan siya ng mga anak niya. Mag-iingat kayo, Melay anak. Nakausap na rin namin si Doc Terence at sinigurado naman niyang magiging maayos lang kayo ng mga bata sa poder niya. Pero mag-iingat pa rin kayo. Tumawag ka agad kapag may problema. Ani ng tatay niya habang yakap siya nito. Nagkaroon ng maayos na pag-uusap ang mga magulang niya at si Terence. Inalok pa nga nito ang mga magulang niya na sumama, pero ang mga ito na ang tumanggi. Opo, tay. Pangako po na mag-iingat ako, at ganun din ang mga bata. Kapag po gusto niyo pumunta roon ay sabihan niyo lang ako. Sabi naman ni Terence ay open ang bahay niya para sa inyo. Alam ko ang nararamdaman mo para kay Terence, Melay. Bukod sa mga bata, ingatan mo rin ang puso mo. Minsan ka na nakagawa ng maling desisyon noon. Huwag na sanang mangyari ulit yun. Kapag may kailangan ka o may problema, bumalik ka lang dito ha. Palagi kaming handa ng nanay mo na yakapin ka at ipagtanggol sa mundo. Ikaw ang kaisa-isang yaman namin ng nanay mo. Naluhanan lang si Carmela sa mga makabagbag damdamin na paalala ng kanyang tatay. Ito ang mga bagay na mamimiss niya sa mga ito. Ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga ito sa kanya.
Pero hindi pa naman yun ang huling makikita niya ang mga ito. Matapos makapagpaalam ay sama-sama na silang lumabas ng bahay kung saan nakaabang na ang sasakyan ng pinsan ni Terence. Kasama nito ang kambal na kinukulit ang daddy ng mga ito sa mga makikita sa Manila. Mga anak, magbabay na kayo kay Lolo at Lola, pati kay Tita Brenda nyo. Ani Carmela sa mga ito. Agad namang inilalayan ni Terence ang mga ito na makalabas ng sasakyan. Pinanood lang nila ang mga ito na nagpapaalam sa mga magulang niya na sobrang higpit ng yakap sa kambal. Hindi mo na ba talaga sila napilit na sumama? Siguradong mamimiss nila ang kambal. Tanong ni Terence na nakatayo na pala sa tabi niya. Hindi na sila nagpapilit eh. Tatawag na lang ako sa kanila ng madalas para makausap pa rin sila ng mga bata. Sagot niya at hindi muli napigilang umiyak. Naramdaman na lang niya ang malapad at mainit na palad ni Terence na humahaplo sa likuran niya. Don't cry, Carmela. Kapag nakita ng mga batang umiiyak ay baka mas lalo silang malungkot. Pwede naman nating ipasundo ang mga magulang mo or pwede tayong bumisita ulit dito kung gusto nyo. Tumahan ka na. Kagat ang ibabang labi na tumango na lamang si Carmela. Pinunasan niya ang mga luha niya at ngumiti kay Terence. Salamat, Doc Terence. No problem. Matapos magpaalam ay nagtungo na sila sa airport. Hindi magkamayaw ang kambal sa kaligayahan habang pinapanood ang mga ulap sa labas ng eroplano. Pagdating sa NAIA ay may sundo ng nakaabang sa kanila. Confetti at masayang pagsalubong ang bumati sa kanila nang makarating sila sa bahay ni Terence sa Manila. Ang naroon ay ang daddy niya, grandparents at ang kapatid niyang promotor sa pagsalubong sa kanila. Hindi nalingid sa buong pamilya niya ang tungkol sa mag-iina at ang pagdala niya sa mga ito sa bahay niya. Nasabi na rin niya sa daddy niya at sa dalawang matanda ang tungkol sa kambal at kay Carmela noong naroon pa siya sa Boracay. Nagkaroon ng mahabang paliwanagan sa video call na kalaunan ay naunawaan din ng mga ito. Finally, nandito na rin ang mga apo ko. Magilaw na ani ng daddy ni Terence. Twins, he's my dad, your Lolo Theodore. Say hi to him. Bulong niya sa kambal na buhat-buhat niya pareho sa matitikas niyang bisig. Tumingin pa ang mga ito kay Carmela na tila naghihintay ng signal. Nang tumango ang babae ay sakalang kumilos ang dalawa para bumaba at lumapit kay Theodore at sa iba pang miyembro ng pamilya ni Terence. Magiliw namang winelcome ng lahat ang kambal, maging si Carmela. Naisip ni Carmela na napakaswerte pala ng kambal na meron ang mga itong ganito ka-warm at kabait na pamilya sa side ni Terence. Bigla itong nagsisi na matagal niya ipinagkait sa kambal ang ganito kabuting angkan. Maingay na nakipaglaro ang kambal sa Tito Trevor ng mga ito, habang tawang-tawa at giliw na giliw namang nanonood ang daddy at grandparents ni Terence sa tatlo. Mga Alejandro nga kayo, mga pogi rin kayo tulad namin ng daddy nyo, at sinunod din sa pangalan namin ng pangalan nyo. Lahat tayo puro letter T ang pangalan. Halakhak ni Trevor. Sa sinabing yun ng kapatid ay napatitig si Terence kay Carmela na nasa tabi lang niya. Mabuti at sinunod mo ang pangalan nila sa amin. Nabigla naman si Carmela at napayuko, biglang nahiya. Oo naman. Ikaw ang daddy nila at kasalanan ko na nga ang tinakas ko sila sa'yo. Kaya naisip ko na isunod na lang ang pangalan at apelido nila sa'yo, kahit na wala kang pirma sa birth certificate nila. Traven Kurt at Tristan Cole Alejandro. Ayos naman, di ba? My name and your name, ha? Yeah, ayos lang naman. I like it. And about their birth certificate, my lawyer will handle it. Kailangan ay meron akong acknowledgement roon. Mas mainam nga. Nang tingnan niya si Carmela, ay hindi na naman ito makatingin sa kanya at namumula pa. Naalala na naman niya tuloy na nilaglag ito ni Traven at sinabing mahal siya nito. Sigurado naman siya ang nasa litrato na tinitingnan daw nito, base na rin sa kwento ng isang anak nila. Carmela. May sasabihin pa sana siya pero tinawag na sila ng kambal. Gutom na raw ang mga ito. Terence, may sasabihin ka ba? Untag pa nito. Never mind. Hindi naman importante. Let's go. Gutom na raw ang kambal. Marami raw hinandang pagkain sina Lola sa kusina. Sabi na lang niya at nilapitan ng kambal. Mabilis na lumipas sa mga araw at nakikita naman ni Carmela na masaya ang mga anak niya sa bagong buhay ng mga ito. Minsan ay namimiss na mga ito ang lolo at lola ng mga ito sa Boracay, pati ang dagat doon. Pero kapag nakikita naman ng dalawa ang pool sa likod ng mansyon, ay napapawi rin ang pagkamis ng mga ito sa buhay na nakagisnan sa probinsya.
Ngayon nga ay nakababad na naman ang mga ito sa pool. Mga anak, umahan na muna kayo riyan at kumain na tayo. Tara na. Tawag niya sa mga ito pagkalapag ng hinandang tanghalian sa mesa malapit lang sa pool. Sandali lang din naman ay dumating na si Terence na kagagaling lamang sa ospital. Nakaugalian na kasi nito na umuwi ng tanghali para sabayan silang kumain. Daddy! Sabay na sigaw ng kambal. Hi twins, I got you something. Charan! Magilaw na sabi ni Terence at ipinakita ang box ng donuts. Wow, donuts! Pumalakpak pa ang mga ito sa tuwa. Oops, but you'll get one lang after you finish your food, okay? Kaya tara na, umahon na kayo riyan at kumain na tayo ng lunch. Mukhang masarap tong hinanda ng mama nyo. Buong sandaling yon ay nakangiti lang si Carmela habang pinagmamasdan ng mag-aama. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya kapag nakikita niya talagang magkakasama ang mga ito. Para talagang pinagbiyak na buko ang tatlo. Sabi noon ni Terence ay napansin na nito ang pagkakahawig nito sa mga bata, pero hindi nito pinagtuunan ng pansin dahil hindi rin nito alam noong una na kambal ang dalawang bata. Akala nito ay magkapatid lang. Mas malaki at mas malusog din kasi si Traven kaysa kay Tristan. Kaya sa hindi lubusang kilala ang dalawa ay iisipin talaga na hindi kambal ang mga ito. Carmela, maupo ka na rin. Hindi ka rin makakahingi ng donuts kung hindi ka kakain ng lunch. Nakangiting sabi ni Terence na naaaliw na naman sa mga anak nito. Nagkaroon tuloy ng sandaling pagkakataon si Carmela na palayain ang kinikilig ng ngiti. Feeling teenager tuloy ulit siya na kinikilig sa crush niya. Ano ka ba naman, Carmela? Umayos ka nga at mag-focus. Mamaya niyan, mahalata ka pa niya. Sita na lang niya sa sarili at naupo na sa tabi ng mag-aama. Siya na rin ang naglagay ng pagkain sa plato ni Terence dahil abala ito sa mga anak nila. You don't have to do this, Carmela. But thank you. Walang anuman. Kumain ka ng marami dahil siguradong marami kang ginagawa sa ospital. Oo, marami-rami nga. Pero kayang-kaya ko naman ng mga yun. Salamat sa pagkain. Sige na, kumain ka na rin. Ngumiti lang si Carmela at tumango. Naging daily routine na ni Carmela na pagsilbihan ng mga anak at si Terence sa araw-araw. Wala silang maids kaya sila lang talagang gumagawa ng karamihan sa mga gawaing bahay. Nag-alok naman si Terence sa kanya na kumuha ng 1 o 2 maids pero tumanggi siya. Gusto kasi niya ay siya mismo ang mag-aasikaso sa kanila. Sanay rin si Terence na walang kasambahay dahil mag-isa lang ito sa buhay noon at lagi lang nasa ospital. Hindi nagsasawa o napapagod si Carmela na pagsilbihan ng mag-aama kahit paminsan ay may kakulitan ang kambal na minsan ay sinasakyan pa ni Terence. Pakiramdam tuloy niya ay isang buong pamilya sila kahit na ang totoo ay usapan lang nila ni Terence na magpanggap na mag-asawa sa harap ng mga anak. At alam niyang may hangganan yon. Kung hanggang kailan, hindi niya alam. Siguro kapag kaya na ng kambal na harapin ang sitwasyon na kailangan na niyang bumukod. At kapag nagdesisyon si Terence na paalisin na siya, ayos lang sa kanya at nakahanda na siya. Basta papayagan pa rin siya nitong makita at madalaw ang kambal palagi. Nalulungkot siya at nasasaktan. Oo, hindi lang naman sa pagpapanggap lang niya gustong mauwi ang lahat. Mahal niya si Terence noon at hanggang ngayon. Pero batid niya talagang wala itong balak na magkaroon ng asawa. Malinaw na yun noon sa kanya. Kaya nga siya nito kinuhang surrogate mother para lang magkaanak. Hindi pa niya alam ang dahilan sa likod niyon. Pero hangad niya na sana isang araw ay magbago pa ang pananaw na yun ni Terence. Malabo man at mahirap umasa, pero kakapit siya na sana ay ang pagpapanggap nila ay mauwi rin sa totohanan, alang-alang na rin sa kambal nila. Isang gabi ay pinaghanda ni Carmela ng gatas ang mga anak. Nasa iisang kwarto lang ang mga ito pero may tig-isang kama. May solo sanang kwarto ang mga ito pero hindi pa sanay na magkahiwalay kaya pinagsama muna nila ni Terence. Mga anak, maggatas muna kayo. Anya at inabutan ng mga ito ng gatas. Katatapos ng kausapin ng mga ito ang mga magulang niya sa video call. Mama, gising pa po ba si Daddy? Tanong ni Tristan. Ha? Hindi ko alam eh. Bakit mo naman natanong, nak? Bakit hindi mo po alam, Mama? Di ba sa iisang kwarto kayo natutulog? Hindi mo siya nakita kung tulog na o gising pa? Pagtataka naman ni Traven na ikinatigil niya. Halos magdadalawang buwan na kasi silang naroon. Hindi pa alam ng mga ito na magkahiwalay sila ng kwarto ni Terence.
Sinisigurado niya munang tulog na ang mga ito bago pumunta sa sarili niyang kwarto at maaga naman siyang gumigising para hindi maabutan ng mga ito. Kasi hindi pa ako pumapasok sa kwarto namin eh, kaya hindi ko pa alam kung tulog na o gising pa siya. Dahilan na lang niya. Nahuli niyang nagkatinginan ang kambal bago tumango sa isa't isa. Mukhang may pinaplano ang mga ito. Tara mama, samahan mo po kami. Ani Tristan bago siya hinila ng mga ito palabas ng kwarto. Sandali lang mga anak, asan ba kayo pupunta? Kay Daddy, Mama. Gusto naming tumabi matulog sa inyo. Hindi pa natin nagagawa yun, di ba? Sagot ni Treven na ikinalaki ng mga mata niya. Gusto pa sana niyang pumalag, pero nakapasok na sila sa kwarto ni Terence na hindi niya namamalayan. Hila-hila ng dalawa ang mga kamay niya. Daddy! Sabay na sigaw ng dalawa. Umayos naman ng upo si Terence na kasalukuyang nagbabasa ng libro. Oh, bakit gising pa kayo, kids? Tanong nito sa kambal sabay baba ng binabasa sa side table. Gusto naming matulog dito sa tabi niyo ni Mama, Daddy. Okay lang po ba? Tanong ni Tristan nang makasampa ang mga ito sa kama. Napatingin kaagad si Terence kay Carmela na ikinaiwas ng tingin ng babae. Nakatopless kasi si Terence kaya kitang-kita niya ang maganda at tila nililok na katawan nito. Pero muli siyang napabaling sa mukha nito nang muli itong magsalita. Yeah, sure. Dito na kayo matulog sa tabi namin ng mama nyo. Anitong nakatitig kay Carmela. Tumayo naman ang kambal sa kama at nagtatalon sa tuwa. Kasabay noon ay ang tila pagtalon din ng puso ni Carmela sa kaba. Yun ang unang gabi na hihiga siya sa iisang kama kasama si Terence. Oo, nandoon ang mga anak nila, pero naiilang siya na na-excite na hindi niya maipaliwanag. Mama, pumayag na si Daddy na dito kami matulog. Tara na, Mama! Tawag sa kanya ng mga anak kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumapit. Sa kabilang side siya ng king-size bed ni Terence, pumesto at sa gitna nila ang kambal. O sige na, mahiga na kayo at tama na ang kulitan. Akala ko ba'y matutulog na kayo? Nakangiti niyang sita sa kambal. Mabilis namang humiga ang mga ito at pumailalim sa comforter. Good night na po, Mama. Good night, Daddy. We love you. Sabay na sabi niyang dalawa at humalik pa sa kanila. Natawa na lang sila. Good night din, kids. Sige na, matulog na kayo para lumaki kayo kaagad. Sabi ni Terence na nahiga na rin. Dahan-dahan na rin humiga si Carmela at nagkumot. Pero sa sunod na tinanong ni Tristan ay bigla siyang nasamin. Wala po bang good night kiss kayo ni Mama sa isa't isa, Daddy? Mabilis na nag-init ang mukha ni Carmela kahit pamalamig ang kwarto ni Terence. Nako, kayo talagang dalawa. Napakapilyo nyo. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglang bumangon na bahagya si Terence at hinalikan siya sa noo. Nang mga sandaling yon ay parang lalabas ang puso ni Carmela sa lakas ng kabog nito. Kahit na sandali lang yon ay ramdam pa rin niya ang init ng pagdampi ng labi nito sa noo niya. Ayan na, nag-good night kiss na ako kay mama nyo. Okay na ba, boys? Tanong ni Terence sa kambal na parang wala lang. Naghagik-gikan naman ang mga ito at tila kinilig. Nakatitig lang si Carmela kay Terence na nakangiti sa mga anak nila na bigla itong tumingin sa kanya kaya palihim na kinurot niya ang hita sa ilalim ng comforter upang pakalmahin ang pusong nagre-rego doon. Good night, Carmela. Anito, napalunok naman siya ng ilang beses bago tumango. Good night din, Terence. Sagot niya bago yumakap sa mga anak at pumikit para maiwasan na rin ng lalaki. Pero kahit na ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Rinig na niya ang kalmadong hininga ng mga anak na siguradong tulog na. Nang dumilat siya para silipin sana ang mga ito, hindi niya inaasahan na gising pa pala si Terence at matamang nakatitig sa kanya. Gising ka pa pala? Sabi niya sa mahinang tining. Di pa kasi ako naantok. Hindi talaga ako mabilis makatulog. Kaya binantayan ko na lang kayo. This is so nice to watch. Ang tagal ko rin itong hinintay na mangyari eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Did I disturb you? Hindi naman. Chinek ko lang kung tulog na sila. Pasensya ka na ah. Nangulit kasi sila kanina. Nagtanong sila kung tulog ka na raw ba at gusto raw nilang tumabi sa pagtulog sa'yo. Lalabas na lang ako maya-maya para makatulog ka na rin. Kahit medyo dim-lighted na ang kwarto ay nakita pa rin niya ang pagsalubong ng kilay ni Terence. Bakit?
Tanong ng lalaki na ikinakunot noo niya. Anong bakit? Bakit ka lalabas? Dito ka na matulog. Pero, Carmela. Natigilan siya sa malalim na boses ng pagtawag nito sa kanya. Para bang nanginig bigla ang katawan niya. Magtataka ang kambal kapag nagising silang wala ka. Dito ka na matulog sa tabi nila. Hindi naman to big deal, di ba? And we can do this always. Lalo na't wala pang pasok sa school ang mga bata. Oo nga naman. Hindi naman ito big deal para rito. Pero para sa kanya ay ibang usapan yun. Baka lalong umasa ang puso niya. Oo naman. Sige, dito na ako matutulog. Sagot na lang niya bago umayos ng higa kaharap ng kisame. Kahit hindi siya nakatingin kay Terence, alam niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi ba sila nagtataka na magkahiwalay tayo ng kwarto? Bigla ay tanong nito. Hindi naman. Hindi naman kasi nila alam na magkaiba tayo ng kwarto at mukhang hindi naman nila napapansin. Sa tingin mo, Carmela, mas maganda ba kung magtatabi na tayo matulog simula ngayon? Sa hindi mabilang na beses, para na namang sasabog ang puso niya sa bilis ng kabog nito. Hindi niya inaasahan yun. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay ang pagkiliti ng kilig sa kanya. Hating gabi na pero heto siya at pilit sinusupil ang kilig. It's okay with me. Ngayon na nakatulog na sila rito sa kwarto ko. Baka sa susunod ay bigla na lang silang pumasok dito at makita nilang mag-isa lang ako rito. Magtataka sila for sure. Dagdag pa ni Terence. Kung ayos lang naman sa'yo at hindi ako makakaabala sa'yo, ayos lang din sa'kin. Baka nga magtaka mga bata. Oo, tama. Kinakabahan siya sa idea na gabi-gabi na niyang makakasama sa iisang kama si Terence. Pero aarte pa ba siya? Chance na niya yun na matulog sa tabi ng lalaking mahal niya. Hindi na rin naman siya bata para pagbawalang matulog sa kama ng isang lalaki. At hindi rin naman iba para sa kanya si Terence. Ito ang ama ng mga anak niya at ang lalaking tanging minahal niya. Kaya grab the opportunity na. Umaasa rin naman siya na mauuwi sila sa totohanan. Kaya ito na siguro ang unang hakbang. Okay, so starting tomorrow dito ka na matutulog. Yung mga gamit mo, ilipat mo na rin dito at baka biglang mag-inspeksyon ng kambal sa closet ko. Sabi nito na sinagot niya ng tango. Let's go get some sleep. Good night again, Carmela. And thank you for making me happy and fulfill my dream to be a father. Good night din, Terence. Sagot na lang niya. Nagigilty pa rin kasi siya sa ilang taong paglayo nito sa kambal. Nang makita niyang pumikit na si Terence, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Palihim niyang kinagat ang comforter bago huminga ng malalim at kumalma. Mukhang magiging good nga ang night niya mula ngayon. Hindi pa man pumuputok ang araw ay nagising na si Terence nang may naramdaman siyang yumapos sa kanya. Sa pag-aakalang isa sa mga anak niya ito ay niyakap niya rin ito. Pero nabigla siyang mas malaki ang bulto ng katawan nito. Nang imulat niya ang mga mata niya, ay natigilan siya nang makita si Carmela na nakasiksik at nakayakap sa kanya. Nagtataka siya kung paanong nasa tabi na niya ito. Nang tingnan niya ang mga anak, ay gusto na lang niyang matawa. Si Traven ay nasa paanan na nila, samantalang si Tristan naman ay nasa likuran na ni Carmela at nakapatong pa ang mga paa sa katawan ng ina. Makulit pala matulog ang mga ito. Kahit ang nanay ng mga ito ay napupunta ng ibang pwesto. What a lovely morning to wake up. Nakangiti niyang ani nang muling gumalaw si Carmela. Hinintay niya itong magising pero masarap pa rin ang tulog nito. Mahal kita. Sorry. Dinig niyang bulong nang natutulog pang si Carmela. Napangiti na lang si Terence at marahang hinaplos ang mukha nito. Yan ba ang totoong dahilan kung bakit mo ako iniwan noon? Pero bakit mo ako iniwan, Carmela? Tanong niya rito. Sumagot muli si Carmela ng mumbled na bulong pero malinaw pa rin ang salitang mahal kita. Ang 6 na taon na galit niya para rito sa ginawa nito ay wala na. Sa halos 2 buwan niyang nakasama ito at nakita kung paano ito maging ina, marami siyang napatunayan sa sarili at isa na roon ang katotohanan na nahulog na rin siya rito. Hindi niya na maitatanggi na mahal na rin niya ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga anak at si Carmela ay may napagtanto siya. Pakiramdam niya buong buo na siya. Pakiramdam niya ito yung bagay na matagal na niyang ipinagkakait sa sarili niya. Ang magkaroon ng sariling pamilya. Panahon na siguro para alisin niya ang takot at rehas na nilagay niya sa sarili niya.
Panahon na para tunawin ang harang at patunayan na hindi lahat ng babae ay gaya ng mommy niya. Alam niya ring hindi pa nagkakaroon ng kasintahan si Carmela kahit kailan dahil minsan na nila yung napagkwentuhan. Pero pumayag pa rin ito noon na magdalang tao para sa pangarap niyang anak. At sa nakalipas na 6 na taon, wala rin itong pinapasok sa puso nito na kahit sinong lalaki. Nakafocus lamang ito sa kambal. Kaya alam niya na kung susubukan niya buksan ng puso, wala siyang magiging kaagaw sa babae. After all, she loved me. Bulong niya. I want this. Can I finally have this? At para makuha ang mas malinaw na sagot para roon, nagpunta siya sa mansyon nila kinaumagahan para makausap ang daddy niya. Kinuwento niya rito ang nararamdaman at ang kagustuhan na magkaroon ng sariling pamilya. I've never felt so alive like this, Dad. They made me feel so complete. Unti-unti nilang binago ang buhay ko. Wika niya sa ama. Napangiti naman ng daddy niya at tinapik ang balikat niya. You've been depriving yourself for that kind of happiness for so long. And you don't deserve it, son. I know, malaking bahagi ang nangyari sa amin ng mami mo noon kung bakit mo sinarado ang sarili mo sa pakikipagrelasyon at pag-aasawa. I told you this already, and I'm telling you once again. Forgive and move on. Isa pa wala kang kasalanan sa sinapit ng relasyon namin ng mami mo para parusahan mong sarili mo at pigilan na magmahal. Hindi lahat ng babae ay manloloko tulad ng mami mo. Hindi pare-pareho ang mga tao, son. And Carmela, from the short time na nakilala ko siya, masasabi kong hindi niya gagawin sa'yo ang ginawa ng mami mo sa akin noon. I can see na magiging mabuti siyang ina at asawa at tapat sa'yo. Mahabang sabi ng daddy niya. Maigi naman siyang nakinig dito. Tahimik lang siya at sinasapuso lahat ng sinasabi nito. Son, people tends to make mistakes and that's inevitable. Kahit ikaw o si Carmela ay nagkakamali rin. But the important thing is, we learn from those mistakes. Learn from what happened to me and to your mom. Huwag mong gagawin yung bagay na ginawa ko noon kaya niya ako niloko. May share of mistakes din naman ako sa nangyari sa amin. Masyado akong nag-focus sa company at nakalimutan kong may asawa pala ako at mga anak. And when I realized that, our marriage and our family was already ruined. Gustuin ko mga ayusin at buuin muli pero huli na dahil in love na ang mami mo sa iba. Nahanap na niya sa iba ang pupuno sa mga pagkukulang ko. And all I can do is let her go kahit na masakit. Huwag kang matakot, son. Follow your heart and give that happiness to yourself. Masarap sa pakiramdam na may mga anak. Pero mas masarap sa pakiramdam na may asawang naghihintay sa iyo pag uwi mo. At kayang suklian ng pagmamahal mo na walang anumang hinihinging kapalit kundi pagmamahal din. Thank you, Dad. I will make this one right. I promise. Anya. Tumama ng buong buo ang mga payong yun mula sa daddy niya. Hindi siya nagkamali na ang ama nga niya ang tamang tao na dapat lapitan. Pagkatapos ng marami pang payuhan at kwentuhan, ay nagpaalam na rin siya sa ama. Gagawin na niya ang mga payo nito. Aalisin na niya ang takot sa puso niya. Dumating siya sa mansyon nilang half-hearted at may pag-aalinlangan, pero aalis siyang malaya at buo na ang loob. Samantala, abala sa pagluluto ng tanghalian si Carmela na ang iniisip pa rin ay si Terence. Nagising kasi siya na wala ito. Hinanap din ito sa kanya ng mga anak niya at sinabi niyang baka nasa trabaho na. Hindi naman niya ugaling umalis nang hindi nagpapaalam sa mga bata. Hindi kaya may kinikita na siya? Biglang tanong niya sa sarili na siya lang din ang nasaktan. Ngunit naputol din yon nang biglang dumating si Terence. Terence, saan ka ba galing? Hinahanap ka na ng mga anak mo. Bakit hindi ka nagpaala? Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang nilikan nito sa labi. Nanlaki ang mga mata niya at parang tumigil ang oras. Nakatitig lang siya kay Terence na nakapikit na humahalik sa kanya. Unti-unti ay nadala rin siya sa mga halik nito na akala niya sa panaginip lang mangyayari. Nagsalo sila sa isang masuyo at mainit na halik hanggang sa pareho silang kapusin ng hininga. I've made up my mind, Carmela. Huwag na natin gawing pagpapanggap ang lahat. Let's make this one real. Anito na direktang nakatitig sa mga mata niya habang hawak ang mukha niya. Anong ibig mo sabihin, Terence? Napapalunok niyang tanong. Let's stop pretending na mag-asawa sa harap ng mga anak natin. Instead, let's make it real. Hindi naman natin kailangan magmadali. What's important is maging totoo na tayo sa isa't isa. If it's okay with you, of course. Hindi makapaniwala si Carmela ng mga sandaling yon. Naghahabol siya ng paghinga at hindi na napigilang maiyak.
Hindi to panaginip, di ba? Of course not. Nararamdaman mo naman to, di ba? Anito sabay halik ulit sa kanya. Napapikit na lamang si Carmela at yumakap kay Terence. Umaapaw ng mga sandaling yun ang ligaya niya. Hindi siya makapaniwala na ang pangarap niyang sana maging totoo na ang lahat ay nangyayari na. Siyempre naman pumapayag ako. Mahal kita, Terence. Noon hanggang ngayon. Ani Carmela. Pero ayaw kong dahil lang sa mga bata kaya mo to ginagawa, Terence. What if I told you that I'm falling for you? Would you believe in me, Carmela? Ano? Kailan pa? Totoo ba yan? Sunod-sunod niyang tanong. Recently, nakita ko kung gaano kakabuting tao at kung gaano mamahalin at alagaan ang mga anak natin, pati ako. Kaya sinong hindi mahuhulog sa gaya mo na maganda na, wife material pa? I'm in love with you, Carmela. Let's get married kapag handa ka na. Pero, di ba ayaw mong mag-asawa? Noon yun. Pero ngayon na mahal na kita, gusto ko nang makasal sa lalong madaling panahon para buong-buo na ang pamilya natin. Diyos ko, natupad na ang pangarap ko. Bulalas niya. Namahalin ko ba? Ha? Paano mong alam? I heard you last night. I think you're dreaming of me. Saka binuko ka ni Traven sa akin noon pa. Nakakahiya. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita noon pa. Isa yun sa dahilan kaya ako umalis. Dahil narinig din kita na hindi ka mag-aasawa kahit kailan. Alam ko mali ang ginawa ko pero enough, baby. Tapos na yun. What's important is the present and the future. Mahal kita. And I will love you today, tomorrow, next week, next month, next year, and until our very last breath, Carmela. Sabay ginawaran siya ni Terence ng mahigpit na yakap. Isang linggo ang lumipas sa anniversary celebration ng ospital ni na Terence ay pinakilala nito ang mga anak at si Carmela bilang fiancé. Maraming mga nagulat, pero mas marami ang naging masaya para sa kanila, lalo na ang kani-kanilang mga pamilya na naroon ng mga sandaling yon. Binalikan ni na Terence at Carmela ang mga nakaraan, hindi para sariwain ng mga sugat, kundi para makalimutan na ito at hindi na maging masakit pa na balikan. Hindi sila nagmadali, mas kinilala pa nila ang isa't isa upang mas tumibay pa ang relasyon nila. Sinabi na rin ni Terence sa kanya kung bakit wala sa plano ng lalaki ang pag-aasawa dati, na naiintindihan na ni Carmela ng lubusan. Pero dati na lang ang lahat ng yun. Dahil ngayon ay may dahilan na ako para baguhin ang pananaw kong manloloko lahat ng babae. Napatunayan kong hindi katulad ni Mom at sisiguraduhin kong hindi mangyayari sa atin ang nangyari sa kanila ni Dad. Mahal kita, Carmela. Kayo ng kambal. Kayo ang gumising at bumuo sa akin. Salamat at dumating kayo sa buhay ko. Humihingi rin ako ng tawad kung nasaktan man kita noon. Hindi man physically, but emotionally. Mahabang ani Terence habang sila'y nakahiga sa kama nito. Umahon naman si Carmela sa pagkakahiga sa dibdib nito at tiningala ito. Wala na yun, Terence. Sabi mo nga ay dati na yun, kaya kalimutan na natin. Ako nga'y pinatawad mo. Ikaw pa kaya ang hindi ko mapatawad? Ang importante, narito na tayo ngayon. Yakap na natin ang isa't isa at masaya. Nakangiti niyang sabi at hinalikan to. Mabilis naman siyang tinulak ni Terence at umibabaw ito sa kanya nang hindi bumibitaw sa kanilang halikan. I love you with all my heart, Carmela. Malambing na bulong ni Terence. Mas mahal kita, Terence. Ako kaya ang nauna. Kapwa sila natawa. Yeah, but now, tayong dalawa na. Ani Terence bago humalik sa leeg niya sabay bulong. Parang gusto ko ulit ng isang pares ng kambal, babe. Tingin mo, kaya mo ulit? Terence? Tili na lang ni Carmela nang piling sunggaban siya nito ng halik. Makalipas ang isang taon, formal nilang pinag-isa ang kanilang puso sa pamamagitan ng kasal at ilang buwan lang ay pinagbuntis naman niya ang bago nilang anak ni Terence. Hindi man kambal tulad ng hiling nito, pero sobrang saya nilang madadagdagan muli ang kanilang binubuong pamilya. Minsan ay naitutulok tayo ng pagmamahal na makagawa ng tama at maling desisyon. May mga tao ring sinasarado ang sarili sa pagmamahal dahil sa karanasan o nasaksihan sa ibang tao. Maraming mukha ang pag-ibig. Maraming dulot na maganda at hindi para sa atin. Pero para kina Carmela at Terence, ang pagmamahal pa rin ang magbubuklod-buklod sa atin hanggang sa huli. The end.
If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.